ang dapat palang pansinin mong mga babae is yung mga may gusto lang sa'yo at hindi yung mga gusto mo. Handa niyang gawin lahat para sa'yo, para makatulong sa'yo. Paano pa pag may dalawa ka, tatlo, pag apat? Para sa akin, yung love nila mas totoo kasi ako ang gusto nilang sumaya eh. Gusto naman namin ng isa't isa o magtulungan ngayon tayo papunta dun sa taas. Hindi kami kasal sa papel, pero kasal kami sa mga hearts namin. Pag may nakita akong babae na gusto ko, kakausapin ko talaga yun. Kahit nasa loob pa ng MRT. Pero pag ganito, meron kang apat na asawa, ganyan, bad mood yung isa, edi doon ka sa tatlo na good mood. Kung sinong katabi ko sa gabi, yan, meron yan silang araw na sila yung tatabihan. Hindi ko yan sila pinagsasabay-sabay na babae rin to bandang huli. Kailangan nila ng quality time sa lalaki nila. Akala kasi ng mga tao, parang binubuhay ko lang sila lahat. Hindi, lahat yan sila kumikilos yung mga yan eh. May kanya-kanyang trabaho yan sila eh. May chance na bumalik ako sa isang babae o pwedeng mawala lahat din yung babae ko. Alam mo sa totoo nung una, hindi ko akalain na magiging ganun karaming basher. Akala ko yung paniniwala ko maiintindihan ng iba eh. Iba to sa paniniwala ko, ayoko yan. Ganun agad sila eh. Kaya naiintindihan ko. Lahat na yata ng pwede mong sabihin sa akin na masama. Narinig ko na yun eh. Hindi ako mapapatiklop sa ganun dahil hindi naman madaling mabasag yung ego ko eh. Kahit anong sabihin mo sa akin eh. Mas okay na ikaw yung binabash. Kasi meaning nandito ka sa taas. Kung ikaw yung basher, yun ang nakakatakot na position. Ayoko yun. Sige na, i-bash nyo na ako. Basta laking tulong nila. Kumbaga sila ang mga number one promoter ko. Andrew Tate ng Pilipinas. Ano pong take nyo doon? Compliment po ba to o parang insulto po sa inyo? Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Ako si Bugoy na Koy Koy. Yung iba sa inyo, nakilala nyo ako dahil sa music ko. Yung iba naman sa inyo, nakilala nyo ako sa mga podcast ko. And yung iba sa inyo, nakilala nyo ako dahil sa pagkakaroon ko ng 4 na asawa. Well, kung hindi mo pa ako kilala, well ngayon kilala mo na ako. Po sir, matanong ko lang po, paano po kayo nag-start sir bago po pumasok yung pagiging super viral po ninyo sa social media po na may 4 na asawa, ganyan po. At saan po kayo nag-umpisa? Paano po kayo kumuha ng, sabihin nating, confidence or aura po na para magkaroon po kayo ng 4 na asawa? Siguro sa experience ko na yun, sa mga experience ko sa buhay, sa mga problemang nalutas ko, yun naman yata yun eh. The more na marami kang nalulutas na problema, the more na tumataas yung confidence mo kasi nabibilib ka sa sarili mo dahil halos lahat ng gusot nalulusutan mo eh. Well, ako talaga, nagsimula ako na hustler lang talaga na kung ano mga mapagkakitaan ko, tatry kong pagkakitaan. Kung ano-ano rin tinatry ko na negosyo, ganyan. Yung iba, hindi dapat gawin. Yung iba, legal naman. Doon ako nagsimula. And then, nung na zero na ulit ako, syempre nagkakamali ka sa negosyo, kaya ko mag-rap. So yun ang ginawa kong way ngayon kasi wala namang puhunan na kailangan dun eh. So doon ako nag-all in sa paggawa ko ng music. So, sa paggagawa niyo po ng music, doon po kayo talagang build ng confidence po para magkaroon po ng maraming asawa po? Gano'n po ba? Hindi naman. Kahit nung hindi pa ako gumagawa ng music, medyo ganito na ako. Pero hindi pa siguro ganito kahasa. Kumbaga, may mga ibang tao na pinanganak pa lang confident na sila. Meron namang ibang tao na hindi talaga confident, tas i-build nila yung confidence nila. Yung sa akin, medyo parang half-half. Ganon. Tapos lahat na lang yun sa experience ko. At yun, may mga siguro role models ako, ganyan. Ginagaya ko yung mga galawan nila. Mga ganun lang. Pero hindi galing sa rap yung confidence ko. Yung ibang rapper, alam ko ganun eh. Dahil nung sumikat sila, tumaas yung confidence nila. Pero yung akin, before pa lang ako nag-rap, ganito na talaga ako. Before pa lang ako nag-rap, nakaka-make money na rin ako. Before pa lang din ako nag-rap, may mga ladies na rin ako. So yeah, so hindi talaga siya galing sa rap. Baga sir, in a way, ano po talaga kayo? Talagang hustler po talaga kayo? Ano Yes, masasabi kong yun talaga ako. Nung unang time ako yung unang beses akong may nabentang laruan dun sa bata, nung bata pa ako nun,
Mula nun, nagustuhan ko na yung feeling na yun na gumagawa ako ng pera na gamit yung skills kong yun. Paano po nag-start yung pagkakaroon niyo po ng yung polygamous relationship po, yung marami pong asawa? Pinag-usapan niyo po ba yan nung first wife niyo or sa umpisa pa lang po alam niya na po na ganun yung gusto po ninyo? Good question. Nagsimula talaga yon nung natuto na ako na ang dapat palang pansinin mong mga babae is yung mga may gusto lang sa'yo at hindi yung mga gusto mo. Kasi yung mga gusto mong babae, hindi mo talaga mapapapayag yun kahit anong mga gusto mong gawin kasi ikaw yung may gusto sa kanila eh. Nasa kanila yung desisyon ngayon kung papayag sila or hindi. Pero kung papansinin mo lang yung mga babae na may gusto sa'yo, sila yung sasakay sa trip mo, sila yung makikisama sa mundo mo. So kung ano mang gusto mo, yun, papayag lang sila dun. So yung nalaman ko yun, mula nun yun na yung mga pinansin ko mga babae lang, pinansin ko yung mga may gusto sa akin. And yung time na yun, ako nun, kumbaga nasa phase ako na kailangan ko na mag-make money talaga. Yung serious mode na ako. Na-realize ko na pag meron kang isang babae na handa niyang gawin lahat para sa'yo, para makatulong sa'yo, paano pa pag may dalawa ka? Paano pag may tatlo? Paano pa pag apat? So, logically, mas bibilis kayo kasi meron kang mga handang tumulong sa'yo. So, mas more about doon yung relationship ko. Hindi talaga more on parang yakap-yakapan lang kayo, date-date. Hindi talaga ganun. Mas more on, meron akong gustong gawin at itong mga babaeng, mga ka-relationship ko, gusto nilang tumulong sa akin dahil gusto talaga nila ako, gusto nila ako makitang umasenso. Doon nagmumula yun. So, para sa akin, yung love nila, mas totoo. Kasi ako ang gusto nilang sumaya eh. Mostly ng relationship kasi parang sa tingin ko selfish eh. Dahil, kunyari si girlfriend, kaya siya magbo-boyfriend dahil gusto lang ni girlfriend na ma-feel love siya. Si boyfriend din naman, gusto niya ma-feel love siya. So medyo selfish, hindi papunta sa isa't isa. Sa regular na relationship, mas more on receiving kasi. Pero itong relationship ko, mas more on giving. At para sa akin, ang totoong love ay giving, hindi receiving. So sila, nag-give sila sa akin. At ang kapalit naman, ako rin naman, nag-give din ako pabalik sa kanila. Ako rin bahala sa kanila, pinoprotektahan ko sila. At yun, basically, wala na silang problema pag sa akin sila, pag ako ang man nila. So nakikita ko po dito, sir, may connection po yung yung pagpa-partner po na marami sa, kumbaga, hustler mindset po ninyo, ganun po, no? Yes, kasi hindi rin ako, sa tingin ko, hindi ko rin makakasundo ang babae na maliit yung pangarap eh. Na ayaw makarating sa top. Yung mga babaeng ayaw nila yung best things in life, ganun. Sa tingin ko, hindi ko rin makakasundo yun eh. Kaya yung mga babaeng nakakasama ko ngayon, katulad ko din sila na gusto nilang mag-live life na maayos. At siguro, yung pinanggalingan nilang background, hindi galing sila sa hirap din. At gusto nilang makarating doon sa taas. Yun, kaya parang nasa iisang page kami. Total, gusto naman namin ng isa't isa. O magtulungan ngayon tayo, papunta doon sa taas. Isa lang naman yung gusto natin eh. Pag-usapan po natin yung marami po sila, no? Kwento niyo na po kami, Sir Bugoy, ng kung paano po yung naging process nyo sa pagkuha ng iba't ibang asawa. Kasi nandiyan po yung first wife po ninyo. And then, paano po ba yun? Paano nyo po yung na-explain nyo na gusto nyo pa po ng isa pang asawa? Ito gusto ko, si ganito, ganyan. Or may parang criteria po ba kayong ginagawa para makapasok po sa household po ninyo? Paano po yun? Well, yung una kong girlfriend, before pa lang sa gantong klaseng relationship, parang isa siya sa mga babaeng kinikita ko lang. So basically, hindi pa kami nasa relationship nun. So, pero alam niya na hindi lang siya yung kinikita ko. Meron pa akong ibang kinikita. So, hindi na gaano nakakabigla sa kanya yun. Pero nung nagseryoso na kami, na okay, gawin na natin to, magtutulungan tayo, ganyan. Hindi ko naman pinaliwanag sa kanya na gusto ko ng isa pang babae. Basta, kumuha lang ako ng isang babae. Kasi, since siya naman yung may gusto sa akin, alam ko hindi siya magre-reklamo dun eh. At kung ayaw naman niya yun, malaya naman siyang pumili na wag sa akin. Hindi ko naman pinipilit kasi yun eh. So, nung meron pang isang babae na willing tumulong sa akin, pinagmasdan ko rin kung okay ba siya o hindi. Hindi naman siya umalis, so, andun yung pa rin siya. Di po ba kayo nahirapan nun na
ano po sila, pagkasundo-sunduin po. Kasi 'di ba, syempre, mga babae po gusto nila exclusive lang, ganun. Depende sa babae kasi siguro yung iba na gusto nila exclusive lang, gusto nila para sa sarili lang nila ba. Pero dahil yung babae ko, ang gusto niya mag-succeed ako eh. Ang gusto niya mas bumilis yung galawan namin eh. At naiintindihan niya yun eh. Na kung isa pa nga lang ang laking tulong na sa akin, isang babae pa lang ang laking tulong na paano pa pagdalawa. So hindi ako nahirapan noon. Nung unang araw na nagsama ako ng isa pang babae, hindi yun sila mag-aaway, alam ko eh, kasi alam nila na pag hindi sila nagkasundo, pwedeng ayoko na sa kanila. Pero naiintindihan ko bilang babae, nandyan talaga yung selos. Hindi mo mawawala, normal sa babae ang selos. Pero sa gantong klaseng relationship, yung selos, kailangan nilang idilyo ng sarili nila. Kailangan nilang labanan yun ng sarili nila. Kailangan nilang ipagpag yun. Or else masisira yung relationship. Basically, hindi ka naman talaga mangliligaw sa gantong style eh. So gawin mo lang kapili-pili yung sarili mo para mapili ka. Kasi bandang huli rin naman, ang mga babae, sila ang pumipili kung sino ang partner nila. Sila naman talaga ang pumipili niyan eh. So, parang maghihintay ka lang, ang trabaho mo lang is mag-show up. Pero, yun nga lang, mahihirapan kang mapili din kasi maraming mga ibang lalaki na mas kapili-pili kaysa sa'yo. Kaya ikaw, gagawin mo rin yung best mo para mapili ka. Alam mo yun, astigan mo, ayusin mo yung lifestyle mo, ayusin mo yung sarili mo, pati looks mo, ayusin mo kahit yung pera mo, lahat, pati pangalan mo, status mo, ayusin mo yun para maging kapili-pili ka. Meron po bang may time po ba na hindi po ikaw yung lumapit, parang ikaw na yung nag-approach mismo? May ganun po ba kayong experience? Yung dati kong style, nung hindi pa ako sa gantong relationship, yun ang style ko. Pag may nakita akong babae na gusto ko, kakausapin ko talaga yun kahit sa gitna ng, kahit nasa loob pa ng MRT. Pag may nakita akong, sa tingin kong type ko doon, kahit maraming tao nakakarinig, kakausapin ko yan. Yun ang style ko dati. Pero nung na-realize ko na ma-effort pala masyado yun, bakit pa ako abante, kung pwede ka namang tumayo lang, kasi sila naman yung lalapit sa'yo. Hindi naman technically na lalapit sila sa'yo na parang lalaki, na mag-high sila yung didiscarding, gano'n. Hindi naman. Pero makukutuban mo naman yun na may gusto na sa'yo yung babae. Hindi talaga siya lalapit sa'yo ng ganyan. Pero mararamdaman mo agad yung, kahit di mo pang tignan yung babae, mararamdaman mo na, may gusto sa akin to. Yun, pag naramdaman ko na yun, pwedeng 50% ang chance na, magiging babae ko to. Kaya niyo po ba mas ma-expound po? Ano po yung nararamdaman niyo kapag nakukutuban niyo yung na may gusto sa inyo yung isang babae po? Ano mo yun kasi relax ka na eh. Yung hindi mo na kailangan magpasikat, hindi mo na kailangan magpatawanin siya. Kahit na, kumbaga, alam mo masaya na siya na nandiyan ka lang, nakita ka lang niya. Yun, pag parang relax na yung vibe. At saka, pag may gusto sa'yo yung babae, papadaliin niya para sa'yo yung conversation, para maging kayo. Yan, lahat papadaliin niya yan. Hindi ka niya pahihirapan pag may gusto sa'yo yung babae. Pero pag walang gusto sa'yo yung babae, yan, papahabul-habulin ka pa niya. Yan, pero doon ko nalalaman na may gusto sa akin yung babae dahil nagiging madali ang lahat. Ang dali niyang kausapin. Ganun, bukas, kumbaga pag may sinabi ako, nakikinig siya. At pag kaya dadaan ako, naka-attentive siya sa akin. At kahit anong i-request ko, kunyari sabihin ko sa kanya na, magkita tayo sa Friday, alas 5. Wala siyang excuse na sasabihin, hindi niya tatanungin, bakit? Mga ganun, pupunta talaga siya doon. Doon ko malalaman na may gusto yung babae sa akin. Balik po tayo dun sa 4 na asawa po. So, ayan po, 4 po yung asawa po ninyo. Clarify lang po natin, ano po ba to? Assuming po, hindi po siya yung legal nung on paper po, no? Kasi kung on paper po, medyo po yun, parang illegal po. Yeah, hindi kami kasal sa papel. Pero kasal kami sa mga hearts namin. Kasi meron namang iba na kasal sila sa papel, pero hindi sila nagtuturingan ng mag-asawa eh. Actually, maraming yung ganun eh. Magkaaway nga sila talaga eh. Hindi na nga sila nag-uusap sa bahay nila, hindi na sila nagtatabi. Di ba? Galit sila sa isa't isa, kumbaga nag-i-stay na lang sila para dahil may pamilya sila. So, mag-asawa kayo sa papel, pero hindi talaga kayo gumagalaw ng mag-asawa. Para sa akin, ang totoong mag-asawa is nagtutulungan talaga kayo. Yung for richer or for poorer na ganung klase, di ba? Up or down, magkasama kayo at lalaban kayong pareho. Yun ang para sa akin na totoong mag-asawa. Yung pang-asawa nyo naman po ba, hindi naman po ba sila nagtatalo-talo doon, nag-aaway kapag, kasi dami po nila, wala po bang mga selosan na kaganapan dyan, ganun? Never pa ako naka-experience na nag-away-away sila.
Pero dahil mga babae itong mga to, paiba-iba ng mood sila. Yan. Pero ang maganda lang sa ganitong relationship, pag yung isang babae, let's say yung isang babae, nagbago yung mood niya, hindi maganda yung gising niya, kailangan niyang ayusin yun nung mag-isa siya. Kasi may iba akong babae, yun ang papansinin ko ngayon eh. Kumbaga alam nila na pag bad mood sila, iba yung kakausapin ko. Yun din ang maganda sa ganitong relationship eh. Dahil, kunyari isa lang yung babae mo, di ba? Pag bad mood yun, ngayon kailangan mo siyang suyuin dahil isa lang siya eh. Siya yung kasama mo sa kotse, mag-isa lang, alam mo, hindi kayo mag-usap sa bahay, di ba? Eh, pero pag ganito, meron kang 4 na asawa, ganyan, bad mood yung isa, edi doon ka sa 3 na good mood. Tapos magigets niya yun na, pag tuwing bad mood ako, hindi ko nakukuha yung attention niya. So, ayusin niya ngayon yung sarili niya. Ibabalik niya sa good mood yung sarili niya. So, sinusolve niya mag-isa ngayon yun. At hihintayin mo lang din naman yun eh. Pag bad mood yung babae, pwede mo hindi solusyonan yun dahil nagbabago rin naman eh. Dahil pabago-bago ang emotions nila eh. Pag one-on-one lang kayo, di ba, madadamay ka ngayon dahil bad mood yung babae mo, masisira din araw mo. Pero kung meron pang iba naman, o di doon ka lang sa good mood, di ba? Yun nga sa tingin ko, pag hindi pa ganong aral sa ganitong game, yung ibang lalaki, pag bad mood yung babae nila, tinatry nilang solusyonan. Eh, pwede namang hindi solusyonan kasi magbabago rin naman mamaya eh, or bukas. Pwede mo lang hintayin nga eh. Paano po pala yun? May ano po ba sila? May parang kanya-kanyang oras po? Like, for example, sa araw na ganito si ano yung kasama ko sa labas. Araw na ganito siya yung kasama ko sa labas. May ganun po ba o wala naman po? Madalas pag lumalabas, kumpleto kaming lumalabas. Kunwari kakain sa labas, mamamasyal, kumpleto kami. Pero minsan, kung one-on-one sa labas, sobrang minsan lang. Pero ano pa yon? Kunyari, mamamalengke. Tapos yung isa, siya yung may alam ng mga dapat bilhin. Siya yung kasama ko ngayon doon. Ako yung magdadrive papunta doon sa palengke. Tapos yung iba naman doon sa gagawin nila yung mga trabaho nila sa bahay. Doon lang nagiging nagkakaroon ng one-on-one time sa mga ganung ano. Pero pag dating naman sa kung sinong katabi ko sa gabi, yan, meron yan silang araw na sila yung tatabihan, ganyan. Hindi ko yan sila pinagsasabay-sabay na katabi ko silang lahat, hindi. Kasi kailangan din nila ng, babae rin to, bandang huli, kailangan nila ng quality time sa lalaki nila eh. Hindi naman po ba kayo nahihirapan na 4 sila? Mas mahirap pag isa. Mas mahirap pag isa kasi nga, pag tinoyo yun, mararamdaman mo talaga eh. Pag 4, hayaan mo lang yung tinutoyo dun eh. Huwag mo lang kakausapin eh. Bandang huli, kakausapin ka ulit niya pabalik eh. Ang mahirap lang doon, mas maingay. Mas maingay yung bahay namin. Siyempre, hindi humihinto yung mga bibig ng mga yan eh. Pero, masaya na rin ako doon kasi kaysa naman tahimik. Pag tahimik yung bahay, ibig sabihin may problema. Diba? Ibig sabihin may nag-aaway dyan. Diba? O kaya lahat yan, bad mood, pag tahimik. Diba? Kaya okay na rin yung maingay sila doon. Buti may 3rd floor kami. Kaya pag maingay sila, doon ako sa 3rd floor, doon ako sa studio, gumagawa ako ng kanta ko. Financially po, wala naman pong issue na... Pag ganito talaga, kailangan i-up mo rin yung game mo financially. Kasi, syempre, mas malaki na yung pamilya nyo eh. Pero ang maganda lang din sa ganito, pwedeng masabi mo rin na mas madali siya financially kasi lahat naman tumutulong sa'yo eh. Hindi naman to, akala kasi ng mga tao, parang binubuhay ko lang sila. Lahat. Hindi, lahat yan sila, kumikilos yung mga yan eh. May kanya-kanyang trabaho yan sila eh. Nagme-make money yung mga yan eh, gumagawa yan sila ng pera eh. For example, yung ibang mga babae ko, nasa social media sila. Kung ano mang kinikita nila yun naaambag yun sa bahay. So, kung one-on-one relationship, so dalawa lang kayong may income, pero pag 4 yung babae mo, di 5 kaming may income. Kaya parang masasabi mo mas madali siya financially. Ito po, sir, medyo personal lang kung okay lang po sa inyo. No? Yung libido po ninyo, kinakaya naman po ba? Kaya naman kasi hindi naman kami araw-araw ng mga to eh. Inaano ko rin yun eh. Hindi ko binibigay lagi yun eh. Kasi, busy rin ako na tao, di ba? Dami kong ginagawa. Plus, dapat din, sa paniniwala ko to na dapat hindi mo laging sinex yung babae mo. Bibigay mo lang yun kung deserve niya. Kasi minsan, yun ang mali ng ibang mga lalaki. Kunyari, bad mood yung babae nila. Sa paggabi, isiset pa rin nila yun. E di ngayon, may gets ng babae na, okay lang pala mag-bad mood, nakukuha ko pa rin yung attention niya eh. Sa akin, hindi ganun. Pag tama yung ginagawa niya, okay siya buong week, yan, pwede kaming isa rin sa ganitong relationship din,
kailangan din matindi yung discipline mo sa mga sexual desires mo. Kasi pag hindi, kunyari wala kang control doon, mawawala ka sa purpose mo. Kasi ikaw ba naman, lagyan ka ng 4 na babae dyan sa bahay mo eh. Eh kung doon ka lang magpo-focus, wala na. Yung mission mo, yung totoong purpose mo, hindi mo na maaasikaso ngayon. So dapat, disiplinado ka rin na doon ka lang sa purpose mo at hindi talaga yung ang ano ka. Iniisip kasi ng mga tao sa akin, kaya ako may 4 na babae is dahil gusto ko yung mga benefits niyan pagdating sa... Pero hindi yun ang pinaka point nun eh. Ang point ng pagsasama namin to is magtutulungan-tulungan kami. Yes, merong mangyayari sa amin dahil bandang huli, babae siya, lalaki ako. Pero hindi yun ang pinaka-purpose namin. Ang purpose is magtulungan kami dito. Kapag parang misconception na po na parang kaya nyo po hinapol yun para lang sa araw-araw meron po kayong Yes, yung mga, kaya nagiging ganun, nagkakaroon ng misconception, kaya yun ang sinasabi sa akin ng mga tao, na oh, ginagawa mo lang yan para sa mga sexual desires mo. Kasi sila yun. Sila yung ganun mag-isip. Hindi ko naman, kuwari meron akong bagong babae, hindi ko yan sineseksyan sila sa unang araw agad eh. Dahil syempre, hindi ko pa alam kung mag-i-stay to o hindi. Hindi ko alam kung solid ba siya sa akin, kung gusto ba talaga ako nito. Kasi malay mo, gusto lang niya ako dahil sa lifestyle na meron ako or kung sino ako. Pag meron akong bagong babae, minsan naabot pa yan 3 to 4 months bago may mangyari sa amin. Kasi doon ko malalaman kung gusto ba talaga ako nito. Kung, kuwari sa 4 months na yun, hindi ko siya pero ginagawa niya lahat ng sabihin ko, ng lahat ng inuutos ko, ay baka gusto talaga ako nito. Yun, isa yun sa mga pan-testing ko, kumbaga. Yan po, kahit po na marami na po kayong asawa, no? Open pa rin po ba kayo na yung, alam niyo po yun, may pagrelasyon sa iba pang mga babae outside Sa labas? Na hindi. Kung meron man ako magiging babae, ipapasok ko siya sa loob. Oo, kasi para nasa isang ano lang tayo. Sa ngayon po, kamusta naman po yung buhay niyong 5? Okay naman po ba lahat? Wala namang issue? Sa ngayon, masayang-masaya yung bahay namin ngayon. Maganda yung energy. Pero may yung mga dati kong relationship, which is doon ako natuto sa mga relationship na yun, makukumpara ko talaga eh. Kasi dati, let's say, magkakaroon ako ng isang babae doon na siya yung may topak lagi. So ngayon, minsan yung bahay, hindi maganda yung mood dahil may laging tinutopak na isa. So yung nagiging lesson ko ngayon yun na, next time magkaroon ako ng babae, ayoko yung ganito ka, grabe magtopak. Hanggat sa nasala ako ng nasala, hanggat yung mga may good energy na lang yung nakapalibot sa akin ngayon. Yun, basically natututo din ako habang tumatagal eh. I'm assuming po meron pong ganun na, no? Yung parang tinotopak lagi. Ano po yung kinikick out niya po pag ganun po? Parang... Dati, meron akong mga pinapaalis. Pero bandang huli, ang ginagawa ko na lang, hinihintay kung umalis na lang. Kasi kung mapapansin ko naman, kung wala nang gusto sa akin itong babaeng to, darating talaga yung araw na aalis to siya eh. So pwede kong hintayin ko na lang. Kaya ako naman ginagawa na maghihintay na lang ako para decision niya na siya ang umalis. Alam mo yun, kasi pag pinaalis ko siya, tapos bilang may mangyaring masama sa kanya sa labas, baka sa akin paisisi na dahil pinaalis ko siya, di ba? So dahil alam ko naman, mawawala na to sa akin. Yung galawan niya, parang wala na yung heart niya sa akin eh. So alam ko na darating yung araw na aalis talaga siya. So pag dumating yung araw na yun, di siya ang umalis, siya ang nagdesisyon. And okay lang yun. Kayo po ba, nakikita niyo po ba yung sarili niyo na someday babalik po kayo sa monogamous relationship, yung isa na lang po, o hindi talaga? Pwedeng mangyari yun. Depende kasi mga babae itong mga to eh. Paiba-iba ng nararamdaman itong mga to eh. Kahit pa, let's say, magstay yan sa akin ng 10 taon, kung sa 10 taon, nagbago yung nararamdaman niya, wala akong magagawa dun. Diba? Kaya hindi ko alam, pwede mawala lahat ng 4 na to sa akin eh. Dahil yun ang reality talaga eh. Ang babae, nag-iiba-iba ng nararamdaman sila eh. Pwede ngayon, sobrang love ka nila, bukas hindi na eh. Iba na yung, kumbaga turn na ng iba. Iba na yung pipiliin nila. Namimili nga lang yan sila eh. So, may chance na bumalik ako sa isang babae o pwedeng mawala lahat din yung babae ko. Kaya sa mga ganong araw, handa ako sa mga ganong araw kasi naiintindihan ko ang nature ng babae. Yung iba kasi hindi nila naiintindihan yun eh. Yung mga lalaki, akala nila parang Disney movie na, forever na tayo nito. Kaya sila na-hurt eh. Akala kasi nila forever na eh. Hindi nila naiintindihan na ang babae biglang magbabago ng nararamdaman yan. Diba? Kahit gawin mo pa lahat ng tamang ginagawa mo bilang ka-relationship niya, nagbago siya ng nararamdaman eh. Anong magagawa mo nun? Wala kang magagawa talaga nun eh. Kundi hayaan mo, buksan mo na lang yung pinto at hayaan mo siyang umalis.
Okay, moving on po. I'm sure po marami pong namabash sa inyo kasi kahit ako po nakikita ko po yan sa social media po. No? Kasi medyo known po kayo for your controversial takes po. May mga naging controversial takes po kayo na binabash po ng ibang tao, ganyan. And yung iba naman po, na ma-approve. No? Pagka binabash po kayo, paano nyo po i-handle yung mga ganun po? Kasi nationwide, di ba? Parang ang hirap po i-handle nun. Kung ako nga po, family and friends lang, parang malulungkot ka na. Pero kung yung nationwide na pamabash, paano nyo po yung i-handle yung mga ganung bagay po? Alam mo, sa totoo nung una, hindi ko akalain na magiging ganun karaming basher. Kasi akala ko yung paniniwala ko maintindihan ng iba eh. Nagulat ako na sobrang di pala nila ako maintindihan. Pero ina-expect ko na yung mga bashers. Bago pala ako pumasok sa social media na to, ina-expect ko na. Hindi ko lang ina-expect na ganun karami. Pero nung dumating naman yun, hindi naman ako nahirapan din dun. Dahil mas naiintindihan ko naman saan sila nanggagaling eh. Mostly ng mga tao, halos lahat ng tao, basta merong hindi paniniwala nila or iba sa paniniwala nila, nagagalit agad sila. Na hindi na nila tinatry mag-imbestiga, hindi na try intindihin. Yun talaga ang normal na reaksyon ng mga tao eh. Ang normal na tao eh. Iba to sa paniniwala ko, ayoko yan. Ganun agad sila eh. Kaya naiintindihan ko. Kaya okay lang din sa akin kasi una, bash lang naman yun. Hindi naman siya, wala namang baril na nakatutok sa ulo ko eh. So hindi naman ganun ka, ano yun. Plus si Jesus Christ nga, pinako siya sa krus dahil di siya naintindihan ng mga taong nakapaligid sa kanya, di ba? Kumbaga, para sa akin, lahat tayo may hater. Kasi nga si Jesus nga may hater. Ano lang naman ako. Ano po yung mga kadalasang sinasabi po sa inyo po? Lahat na yata ng pwede mong sabihin sa akin na masama. Narinig ko na yun eh. Yung iba, ano na. Kumbaga, para sa akin, nagugulat ako na kaya nilang sabihin yun. Minsan nagugulat ako na kaya mong magsalita ng ganyan kasama. Pero hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ng tao yun. Kasi kadalasan naman ng mga tao na nasa comment section at nagkakaroon sila ng mental breakdown dun sa comment section ko, meron yung silang pinagdadaanan. Kaya naiintindihan ko lang din sila. Pwedeng frustrated sila sa buhay nila or kakahiwalay lang nila ng asawa nila or hindi maayos yung pera niya or anuman. Basta walang masayang tao na nasa comment section ko. Wala kasi yung masayang tao, wala talagang time maglaan ng oras sa comment section eh. Yung masayang tao, nandun na siya sa labas, ini-enjoy niya yung buhay niya, ini-enjoy niya yung araw, ini-enjoy niya yung friends niya, ini-enjoy niya yung pera niya. Ganun. Kaya naiintindihan ko rin yung mga nasa comment section ko. Paano po pagka, yung mga, alam niyo po, kasi may mga ganun eh, mga personal na nambabash. Ano po nararamdaman niyo kapag ganun na yung... Pag personal na yung sinasabi nila sa akin, well, alam kong gagawin din nila yun kasi kadalasan yun yung kahinaan ng mga tao eh, pag na-personal na. Yung ibang tao tumitiklop na dun eh. Pero, sa side ko naman, hindi mo rin ako mapapatiklop sa ganun dahil hindi naman madaling mabasag yung ego ko eh. Kahit anong sabihin mo sa akin, hindi yan siya papasok talaga sa akin. As long na alam ko yung tamang ginagawa ko. Alam ko na wala akong sinasaktan na tao, ganyan. Wala akong niloloko na tao. Okay na sa akin yun. Kasi kung titingnan mo yung track record ko sa social media, wala kang makikitang content ko na may ginagawa akong tao na, or nagsalita ako ng masama sa kanya, meron akong hinila pababa, wala nga akong mga ginawang prank na nakakasakit ng tao, wala akong ginawang content na talagang may inoffend akong tao, ganyan. Wala akong ginawang ganun. Kaya alam ko sa sarili ko na wala akong inaapakan na tao, okay lang yun. Hindi lang nila ako naiintindihan, yun lang talaga yun. Ano pong masasabi nyo na pinabansagan po kayo na Andrew Tate ng Pilipinas? Ano pong take nyo doon? Compliment po ba to o parang insulto po sa inyo? Compliment sa akin yun. Kasi maangas naman si Top G. Sana nga sabihin, umabot sa ganung level din yung... Hindi naman sana nga. Dapat pala mapaabot sa ganung level yung pera ko. Pero ang ayoko lang yung gulo ng mundo niya. Yun lang yun. Pero the rest, okay sa akin yun. Pero baka para makarating ka rin sa ganung level, kailangan mo rin yung gulo ng mundo na yun, kailangan mo rin yung ingay na yun para makarating ka sa ganung level eh, no? Pero hindi ako naiinsulto doon. Maangas naman yung kinumpara sa akin eh. So may mga tao po na tingin po nila sa'yo is truth teller ka. Kumbaga,
nang real talk lang po kayo, ganun. Pero meron pong ibang mga nagsasabi na nang po-provoke ka ng, alam niyo po yun, ng mga tao or toxic ka. Sa dalawa po na yun, saan niyo po nakikita yung sarili niyo? As a truth teller or, let's say, provocateur po? Baka nga wala sa dalawang yun eh. Kasi una, kung nagpo-provoke, kung pagdating pa lang sa gano'n na iniisip nila na nagpo-provoke ako, mas meron namang ibang social media personality na yun talaga ang ginagawa nila is mang-provoke. Kaya ako, yung way ko, hindi ganun. Hindi ko rin masasabi na truth teller ako kasi parang hindi naman yun yung pinaglalaban ko na ilabas ko yung katotohanan, mga ganun. Hindi. Ako lang ito. Kaya talaga hindi nila ako maiintindihan. Kasi kung totoo lang ako sa sarili ko, meaning unique ako. Dahil talagang ako ito eh. Kaya nila ako hindi maiintindihan dahil baka unique siya sa mata nila. At alam mo yung ibang tao nga, kaya yung iba dyan sila natatakot eh sa bash. Lalo na mga Pinoy, takot talaga silang mabash. Pero kung iisipin ko, mas nakakatakot na maging basher. Kasi mas mababang position yun eh. Mas okay na ikaw yung binabash. Kasi meaning nandito ka sa taas. Kung ikaw yung basher, yun ang nakakatakot na position. Ayoko yun. Sige na, i-bash nyo na ako. Basta, wag lang ako yung maging basher. Ano po yung masasabi yung pinaka-unfair na criticism na natanggap po ninyo? Pinaka-unfair na criticism po na natanggap po ninyo? Parang wala nag-stand out sa akin na gano'n wala eh. Parang alam mo, pag tumagal ka na sa ganito, magmamanhid ka talaga sa mga sasabihin ng mga tao eh. Magmamanhid ka, tas minsan yung comment section, tinitingnan ko yung mga comment section talaga. Pero pag tumatagal ka ng ganyan, nagiging paulit-ulit na siya sa mata mo. Nabasa ko na to. So magmamanhid ka na. So ngayon, and ang pansin ko, pag umabot ka na sa gantong level, mag-iiba na rin yung tingin mo sa mga tao. Kasi mag-gets mo, ganyan pala kayong lahat Ewan ko, yung dating tingin mo na, mabuti lahat ng tao, pwedeng mawala ngayon yun. Pero, may side naman na naniniwala ako na yung mga nambabash sa akin is mas konti sila. Kasi mas maraming hindi nambabash sa akin eh. Pag lumalabas ako, wala pa akong na-encounter talaga na basher eh. Never ako naka-encounter doon na may nagalit sa akin minura nila ako. Wala. Kada labas ko, nagpapapicture sila. Gumaganda nga yung araw nila eh, pag nakikita nila ako eh. So, hindi ako mapaniwala ng comment section na maraming galit sa akin. Meron, pero mas maraming nagmamahal sa akin. Doon na lang ako magpo-focus ngayon sa positive. Kumbaga, itong mga nasa comment section, minority talaga sila. Mukha lang silang marami kasi loud sila. Yung mga totoong nagmamahal sa akin, hindi mo naman makikita sa comment section yan eh. Nasa inbox ko sila. Yun, sa inbox, yan, nandyan sila. Sinasabi nila na na-inspire sila sa akin, na-motivate, mga ganun-ganun. Nagbago buhay nila dahil sa music ko. Yun, nasa inbox sila. Pero sa comment section, hindi. Tingin niyo po ba mas pinapalakas pa kayo nito mga to or hinahatak pa ba? Pinapalakas nila ako kasi sila yung mas bukang bibig nila ako eh. Malamang pinag-uusapan nila ako sa GC nila or sa opisina nila. Kumakalat yung pangalan ko dahil sa kanila, sinishare nila ako, di ba? Kaya para sa akin, ang laking tulong nila. Kumbaga sila ang mga number one promoter ko. Actually, yung nakaraan, siguro last month may nakausap akong lalaki na sinabi niya sa akin na nakilala niya ako dahil sa isang basher ko. Na mayroong isa akong basher na social media personality din, na gumawa pa ng kung ano-anong video about sa akin. Pinanood niya, ngayon na-curious siya kung sino yung binabash na itong taong to, chinek niya yung channel ko, and nagustuhan niya ako. So, doon ko na-gets na, gumagana itong mga to. Merong, sa bukang bibig nila sa akin, meron ako makakuhang mga bago kong mga listeners or fans. Po, since pinag-uusapan po natin yan, yung mga nagmamahal po sa inyo, tsaka yung mga may hate, kumbaga yung mga bashers po natin. Mm-hmm. Para po sa inyo, is it better to be hated or loved? Sa tingin ko, kailangan balance din eh. Kasi yung mga greats nga din, wala namang greats na walang haters eh. Diba? Kahit si Elon Musk, mayroong mga haters si Elon. Kahit si Michael Jordan, nagbabasketball lang yun, may hater pa rin si Michael Jordan, diba? Yun nga, katulad ko, si Jesus na yun, may hater pa. So, sa tingin ko, yun ang magandang balance nun. May love sa'yo, and then merong mga may hate.
Kung puro love lang din, ewan ko, wala pa ako nakitang ganung storya. Kung puro hate naman, baka may maling-maling ginagawa ka na talaga dahil grabe man lang, ni isa, wala man lang nakaano sa'yo, di ba? So sa tingin ko maganda yung balance na ganun. At yun din yung ganda ng kwento nun. Matanong ko lang po, meron po ba kayong nagawa sa buong buhay po ninyo na talagang di-regret po ninyo? Pwede kong isipin siguro na sana ganito yung ginawa ko, sana ganyan yung ginawa ko. Kaso, kung hindi rin man nangyari yun, hindi ko magigets yung lesson. Kaya bandang huli, nasa side pa rin ako na lahat ng mga pagkakamali ko dati, buti nangyari pa rin kasi nagets ko yung lesson eh. Yun, kaya parang wala eh. Ang pinaka pwede ko sanang sabihin is sana nung bata ako, mas ginamit ko yung oras ko ng maayos. Na sana hindi ako nagsayang ng oras doon. Minsan, 2 weeks ako may kasamang babae, nagnunood lang kami ng mga series, nagpupuyat lang kami lagi, kumakain lang kami, tapos walang ginagawang something productive. Pwede kong sabihin na sayang yung mga oras na yun pero hindi ko rin masabing ganun kasi yung ibang tao nga hindi nakaranas ng ganun na may 2 weeks silang kasama na babae, nanonood lang sila ng series, chill lang doon, hindi nila kita yung araw, nagmimerienda lang sila lagi, ganun. Yung iba hindi nakaranas nun Yung iba nga gagawin nila ang lahat para makaranas ng ganun Pero kaya para sa akin, parte ng buhay yun na magsasayang ka talaga ng oras. Minsan din, yung sa pagsasayang mo ng oras, minsan doon mo rin malalearn yung mga lesson mo. Dahil nagsayang ka ng oras. Minsan doon ka pa may makikilalang mga tao na connections mo dahil nagsayang ka ng oras. Parang kunyari sinasabi nila na, nakikipag-inuman ka na naman dyan, pwedeng puntingnan in a negative way yun. Pero minsan may makikilala ka sa inuman, may makikilala kang tao na maayos pala na connection. O di ba? Kung hindi ako nagsayang ng oras na yun, hindi ko sana makikilala yung tao yun. So, para sa akin wala. Wala akong pinagsisihan na lahat yan parang parte ng magandang kwento ko. Ano po yung legacy nyong gustong iwan po dito sa mundo? Wala na akong pakialam doon kasi deads na ako noon Pag deads na ako, kahit ano nang mangyari doon, okay na ako. Nasa langit na ako noon Ano na lang po, ano po yung final message niyo po sa mga manonood po? Enjoy nyo lang itong mga nakikita nyo at kung meron kayong ayaw sa akin, well, problema nyo na yun. Pero yung mga na natutuwa sa akin, okay din. Basta napapaganda ko yung araw ko, di all good ang lahat. Abangan nyo yung mga mixtape ko. Every month maglalabas ako ng mixtape hanggang December to. So, yun yung pinaka big move na ginagawa ko ngayon. Every month meron silang mga 7 o 10 kanta na matatanggap mula sa akin. At ako lang ang gumagawa nun ngayon. Yeah, well, mapapanood nyo. Meron kaming podcast, yung Two Joints Life and Style Podcast, tsaka yung Milk and Wine Podcast. Pwede nyo ako mapanood doon. Basta punta lang sa channel ko, laging merong bago lagi doon. Instagram ko, madali na ako mahanap. I-type mo lang yung Bugoy, tapos lalabas na yung mga totoong account ko doon. Pero marami akong hindi account. Maraming taong gumagawa ng mga page na hindi ako So, watch out din kayo doon. Pero okay lang sa akin yun kasi napopromote nila ako. May ibang mga kwento ba kayong gustong marinig? I-comment nyo lang yan sa comment section at huwag nyo na rin kakalimutan na i-like, share at mag-subscribe sa aming YouTube channel.